Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dalawang topic po ang pag-uusapan natin ngayon para sa episode na ito. Una po si Senator Amy Marcos. Sumanib na po sa Duterte Block sa Senado. Ayon po yan kay Senator Bato. At pangalawa, ito pong reaction ni Senator Bato tungkol po sa pagiging bukas daw ni Bongbong Marcos na makipag-reconciliation sa mga Duterte. Simple lang naman ang sinabi ni Senator Bato. Hindi siya sure kung sincere ba itong si Bongbong Marcos, at mayroon na nga daw tayong experience dito sa taong to na kung ano yung sinasabi, iba naman yung ginagawa, no? Parang nung kampanya, no, ang dami niyang sinabi. Ang dami talaga. Ang dami niyang interview. Nung naging presidente na, iba yung ginawa. Ganun lang kasimple. Yung parang, bubuduli na naman tayo, bubuduli na naman ang taong bayan. So, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. So, siguro pakinggan muna natin itong interview kay Bato de la Rosa. Pwede malaman Ayan. kung nag-uusap-usap na kayo ng Duterte Block about Senate presidency, sir, who will you support? Kasi Ayun. ang sinasabi ni Tito Sen, may kumausap na sa kanyang ilang mga senador to push na maging SP siya. Kasama ba kayo sa gustong makabalik si Tito Sen, or happy kayo kay SP Cheese? Hindi pa kami, wala pa kami decision. No? Hinintay namin pag-uwi ni Ruben Padilla, galing abroad. Mag-usap kami. Alright. Magko-comment muna ako dito. Mukhang tagilid po, nanganganib itong si Cheese Escudero sa kanyang Senate presidency. Mukhang mapapatalsik siya sa kanyang posisyon. Dahil nga hindi na ito kontrolado ng especially si Lam, si Lisa Marcos. Hindi na nila kontrolado ang Senate, no? Kaya anytime, siguro sa pagbubukas ng 20th Congress, baka hindi na si Cheese Escudero ang Senate President natin. Hindi natin alam kung sino, pero kandidato yan si Tito Soto, isa sa kandidato. So, ayan, sabi ni Senator Bato, pag-uusapan pa nila kung sino ang iluluklok nila, no? Baka si Bongo, hindi natin alam. Pag-uusapan pa. So, delikado pa ang kalagayan ni Cheese. Tuloy natin. But kayo, sir, kayo po, personally, are you still supporting po na si SP Cheese hanggang 20th Congress po? I defer my decision to the group. Ano mapag-usapan namin, din yun ang susundin ko. Usap-usap pa kami. Si Senator Bongo, Senator Pintaria, Senator Marcolita, ako, at saka si Senator Amy. Ayun. Usap-usap pa kami. So, kasama na talaga sa Duterte Block si Sen. Amy? Kasama na talaga sa Duterte Block si Senator Amy? Yes, manifest man siya na gusto siyang sumama sa amin. Alright. So, ayun, maliwanag po na sinabi ni Senator Bato na kasama na si Senator Amy sa Duterte Block na tinatawag sa Senado. Napakaganda po yan. Bali, 5 na sila, no? Robin, Bongo, Bato, Marcoleta, at Amy Marcos. Solid po yan, no? Pag sinabi mong Duterte Block, solid yan. Baka iisa lang ang boto niyan eh. Hindi lang sa impeachment, no? Sa lahat ng bagay, no? Pati yung mga budget hearing, mga babalang kasing batas. Meron kasi silang solid vote na tinatawag eh. Nung nandun pa si Tolentino. Yan ang isa sa sayang, si Tol, no? Siguro sising-sisi si Tol. Araw-araw siguro nagsisisi yun. Baka araw-araw humahampas ng hita yun. Sabay iiling na gano'n. Wala na, Tol. Naging makasarili ka eh. No? Ang nangyari kasi, iniwan niya si Bato, iniwan niya si Bongo,
at pumunta siya kay Marcos na akala niya na wala na yung PDP, konti na lang ang miyembro, wala na si Duterte, wala nang power. Yan yung akala niya. At parang sinasabi niya matatalo siya kaya pumunta siya kay Marcos. Hindi niya alam yung pagpunta niya kay Marcos, yun ang ikinatalo niya. Panalo dapat siya. Dapat nakahilera siya sa sa top 5, no? Si Bato number 4, baka number 5 siya. Kung hindi niya iniwan ang mga Duterte. Sayang na sayang talaga. At kung ikaw ay nagbabalak na tumakbo sa 2028, tol, nakpo, mahirapan ka na. Hindi mo na maibabalik yung ginawa mong pagbalimbing, pagtatraidor, pang-iwan sa ere, iniwan mo sa ere ang Duterte, hindi mo na maibabalik. Mahirapan ka nang makabalik sa Senado, tol. Siguro mag-barangay chairman ka na lang. O baka hindi ka pa rin manalo sa barangay chairman. End of career ka na. Siguro sa mayor, wala na rin. Baka hindi ka na rin tanggapin. Dahil galit yung mga tao sa mga ganyan, mga balingbing, mga nang-iiwan sa ere. Hindi lalaki yan, mga ganyan. So, balik tayo kay Senator Amy, no? Si Senator Amy, nanindigan po talaga na simula, naging Duterte siya, naging kaibigan niya si BP Sara. Hanggang ngayon, sumanib siya sa Duterte Block. Talagang naninindigan siya na sincere siya, totoo siya sa pagsuporta sa mga Duterte. Ewan ko, hindi pa natin alam. meron lang akong doubt ng konti. No? Hindi natin alam Pero sa ngayon, wala po ako nakikita Kaya talagang may paninindigan itong taong to. Sabi nga ni BP Sara, iba si Bongbong, iba si Amy Marcos. Magkaiba sila. Sinabi niya yan sa speech niya noong kasama niya si Yorme sa Maynila. Siguro talagang iiba talaga si Senator Amy. Meron talaga siyang prinsipyo, may paninindigan, at alam niya na hindi maganda yung nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya dito siya sa mga Duterte. So, ang napakahirap niyan. Ikaw ay Marcos, ang presidente Marcos, tapos nandito ka sa oposisyon. Napakahirap ng sitwasyon na yan. Kaya bilib ako kay Senator Amy. So, magandang bilang, no? Meron na tayong 5 na solid. Ang kailangan na lang natin para hindi ma-impeach si BP Sara ay 4. 4 na lang talaga yan. Kailangan makasyam tayo. So, meron tayong 2 Estrada, Ehersito, magkapatid yan. Meron tayong 2 Cayetano, no? Meron tayong 2 Villar, 6 yan. Ilan na yun? 11. 11. 2 na lang ang kailangan. 2 na lang. Para mapalitan na si Chis Escudero. Andiyan pa yung grupo ni... Kanya-kanya kasing grupo yan Ito nga sila Bato, Duterte Black yan. May grupo si Mig Subiri. Sila Soto rin yata. May grupo. So, kanya-kanyang grupo yan. At may grupo rin siyempre si... Ay, wala na. Si Senator Risa Hontiveros. Wala na si Coco Pimentel. Sino kaya kagrupo ni Hontiveros? Para siya na lang mag-isa, no? wala yan. Okay, si pala, si Gatchalian, Si Gatchalian kasi, kabinete ni Marcos, yung kapatid ni Sherwin Gatchalian, si Rex Gatchalian. Kaya yan, sa yan excuse, sa yan sa administrasyon yan. Baka yan yung maging partner sa Senado. Sherwin Gatchalian saka si Risa Hontiveros. Wala na kasi si Coco. So, yan po, baka mapalitan itong si Chis Escudero at kumbaga hindi na tayo kinakabahan na may impeach si BP Sara. Pagdating sa botohan, nakakalamang na po tayo.
Okay, pag-usapan naman natin si Senator Bato. Alam nyo, si Senator Bato kasi ano yan eh, militar yan eh, no? Graduate ng PMA yan si Senator Bato. At ang nakikita ko sa kanya, pag sumasagot siya sa mga interview, magalang siya eh, lalo na sa mga mataas sa kanya, no? Sa high ranking. Ito, pakinggan po natin si Sen Bato. Sir, ang tingin niyo dun sa binanggit ni Presidente na open siya for reconciliation sa mga Dutertes? Yung alam kung sincere sila sa kanilang sinasabi. Kaya tingin mo, sir, sincere yung pagsasabi ni Presidente na? I don't know dahil may experience ako sa kanya na sinabi, ibang ginawa. So, mahirap ako sabi kung sincere siya o hindi. So, ano po yan, pinutol ko na lang po yung video na yan eh. Yung importante na lang ang kinuha natin. Dahil nga sa maraming nasabi si PBBM at nung siya ay naging presidente na, iba na po yung ginawa. At nung siya ay presidente na, ganun din. Kung ano yung sinasabi niya, iba naman yung ginagawa. Example na nga lang dito sa Duterte Youth Party List. Sabi niya, ayaw niya ng gulo. 'Di ba? Sinabi niya, ayaw niya ng gulo. Tama na yan, politika na yan. Gawin na natin yung magtrabaho tayo para sa mga mamamayan, para sa bansa. Yan yung sinabi niya sa podcast, 'di ba? Pero anong ginawa nila sa Duterte Youth? Hindi ba pamumulitika yan? Hindi nila pinroklama? Bakit? Dahil inimpeach ka ng Duterte Youth. Hindi nga lang natuloy kasi hindi pa na-receive eh ng generals, parang ano ba yung tawag doon? General, Secretary General, hindi pa na-receive. Kaya hindi pa valid 'yun. Dahil inimpeach ka ni Cardema, ngayon ginugurgur mo si Cardema, hindi mo ipinroklama. Alam ko utos mo yun eh, Bongbong Marcos eh, kasi inimpeach ka eh. So yan, hindi ba pamumulitika yan? Kung nasa batas, okay lang eh. Wala naman sa batas. Ang kinakatwiran nila sa Duterte Youth, mayroon tong naging kaso noong 2019. Sabi naman nila, noong 2022, nanalo kami. Wala naman, hindi naman lumutang yan. Hindi naman lumitaw yung kaso noong 2019 eh. At saka kung kaso lang ang pag-uusapan, napakalala nung kaso ni Castro. Kidnapping, convicted pa. Tapos pinaupo nyo. Di ba? Ano tawag yan, Bongbong Marcos? Di ba panggigipit yan? Pamumulitika ang tawag dyan. Tapos sasabihin mo, tama na yung pamumulitika. Ayaw natin ng gulo, no? Gawin na natin yung trabaho natin para sa mamamayan. Iba eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Biruin mo, yung nagpalibing sa tatay mo, pinadala mo sa Netherlands, pinakulong mo. Ano tawag mo dyan? Baliw na lang gumagawa niya. Baliw gumagawa niya. Hindi na normal ang utak ng ating presidente. Parang may something na siya. Hindi na normal eh. Dami niyang sinasabing mga bloopers. Di ba? 5,500 flood control. And then after 2 days, binaha yung... Tapos sasabihin niya yung subway. Pipilitin natin matapos hanggang bago ako bumaba sa pwesto. Balitang-balita yung subway, budget ng subway, 80% tinapyas nyo ngayong 2025 budget. 80% binawasan nyo. Tapos, ipopromote mo, ipagmamalaki mo yung subway na magkakaroon na tayo ng subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. bago ka bumaba. Binawasan nyo ng 80%. Nasa balita yan, nasa Google na rin ngayon. So, yun yung sinasabi natin na iba yung sinasabi niya,
sa ginagawa. Kaya itong reconciliation na to, panloloko na naman. Kasi nakita niya yung resulta eh. Sa nakaraang eleksyon talagang massacre ang nangyari sa kanila eh. Nagkaroon pa ng dagdag bawas yan. Yung 3 dyan, hindi nanalo eh. Ang alam ko dyan, dinaya lang eh. Baka yung 3 dyan, ang pumasok dyan, maaring 3 PDP candidate at yung mga guest candidate nila. PDP yan. Sa pakiwari ko, parang 8 PDP ang nanalo. Dinaya lang nila. 5 na lang yung hindi pala. Tama. Parang 8 PDP kasama si Camille Villar. Inaangkin kasi nila si Camille Villar, hindi sa inyo. In-endorse yan, no? In-endorse ng Vice President. Kaya kinukuha nila si Camille Villar. Hindi sa inyo yan, si Camille Villar. 5 lang kayo nanalo. Tito Lapid, Soto, Lacson, Erwin, sino pa yung isa? Pia Cayetano. Lahat yan eh. Baka si Erwin, Lito Lapid, hindi pa nga tayo sigurado kay Erwin eh. Si Lito Lapid, hindi pa rin, ang hirap pa rin eh. Pero mga independent yan, hindi susunod sa yan na Bongbong Marcos. Kaya itong reconciliation, no? Ipina-impeach nyo si BP Sara, tapos makikipagbati kayo, parang nanggagago lang eh, no? Sabi nga ni Senator Bato, marami silang nagawa na masakit na, yung nakalimutan ko yung sinabi ni Senator. Ang hirap ng bawiin, parang ang hirap ng kalimutan, no? At isa pa, mayroong sinabi si BP Sara. Naalala ko lang, tinanong siya kasi na meron pa bang pag-asa na magkasundo kayo ni Bongbong Marcos? Ang sagot diyan ni BP Sara, never again, 'di ba? Sana ni-research ko yung sagot niya na 'yon. Meron siyang sinabi, sabi niya, never again to Marcos. Never again to Bongbong Marcos. Yan po yung natandaan ko. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Wag na po tayo magpabudol sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Okay po. Maraming salamat. Bye-bye.